Rekomendasyon ng PHIVOLCS, walang dapat makapasok sa permanent danger zone. Pero hanggang rekomendasyon lang daw sila, hindi raw sila ang magbabawal. Bago nangyari ang phreatic eruption nitong Martes, pinapayagan ang human activity sa permanent danger zone dahil alert level 0. Pero ayon kay Director Renato Solidum, pwedeng repasuhin ng local government ang mga polisiya sa pagpunta sa bulkan. Ano yung proseso na ginagawa kung may nag-a-attempt na umakyat o may gustong umakyat? May proseso din yan. Alam ba ng mga umaakyat yung peligro? August 2012, narating ni Eric Mapilis ang crater ng Mayon. Bago raw payagan ang kanilang hike, pinagsumite sila ng medical certificates at pinakuha ng mga permit mula DENR, Mayon Volcano Natural Park at barangay na nakakasakop sa trail. Ilang buwan daw nila itong inasikaso mula pa taong 2011. Sa unang gabi ng camping sa bulkan, yumanig ang lupa. Medyo nagpanik yung mga grupo namin. Kasi kala namin baka nag-erupt yung Mayon. Yung pala, hindi naman. Kasi nagkomontak din yung mga barkada namin na hindi mismong Mayon yung nag-erupt. Bali nataon na may lindol ang epicenter niya dun sa mismong Sorsogon. Taong 2011, nakarating naman ako sa crater ng Taal Volcano.